Sa pagkakataong ito, panibagong hanay na naman ng kaalaman ng ating mapapakinggan na nakabatay sa ating kasaysayan. Mga pangyayari na baka hindi mo alam. Simulan natin sa hindi makatwirang pamamahala ng mga Amerikano sa ating bansa noong panahon ng pananakop nila. Alam mo ba na noong panahon ng mga Amerikano ay isang kaso ng pananikil sa karapatang magpahayag ang naging isang malaking usapin. Ito ay ang kaso ng pahayagang Il Renacimiento, kung saan ay inakusahan ng gobyernong Amerika ng libelo ang mga Pilipinong manunulat dito. 1901 nang maitatag ni Rafael Palma ang nasabing pahayagan. Isa sa naging kampanya ng nasabing pahayagan ay ang magsiwalat ng mga katiwalian sa gobyernong Amerikano. At sa isang editorial na pinamagatang Aves de Rapiña o mga ibong mandaragit sa Tagalog ay ibinunyag ng manunulat na si Fidel Reyes ang ginagawang pang-aabuso sa ating likas yaman ng mga Amerikano para sariling kapakinabangan. Bagaman hindi naman pinangalanan ni Fidel Reyes ay umalma ang kalihim ng interior ng Amerika na si Dean Worcester at kinasuhan nito ng libelo ang may-ari ng pahayagan na si Martin Ocampo at ang mga editor sa panahong iyon na si Teodoro M. Calao at Fidel Reyes. Ikinonsidera ni M. Calao na laban nito ng mga Pilipino sa mapanikil na gobyernong Amerikano. Pero sa kabila na nagkaroon ng magaling na abogado, itong sina Calao, Reyes at Ocampo. Isa pa nga rito ay si Felipe Agoncillo. Bukod doon ay marami ring mga sumusuporta sa kanilang mga Pilipino, mga Kastila at mga Amerikano. Kaya nga lang ay natalo pa rin sila sa kaso. At dahil dito ay nahatulan silang magbayad ng 60,000 pesos at makulong. At iyon ang dahilan para magsara ang nasabing pahayagan na Il Renacimiento. Sa kabila nun ay umapila itong sina Calao, Ocampo at Reyes sa Korte Suprema ng Estados Unidos. Kaya naman ang kaso ay tumagal pa at inabot ng 1914. Pero nang magpalitan ng administrasyon ng Amerika sa pamumuno ni President Woodrow Wilson na isang Demokrat, ay napalatan din ang Governor General sa ating bansa at ang pumalit ay si Francis Burton Harrison na sinasabing isang makapilipino. Dahilan para ang mga inakusahan na sina Calao, Reyes at Ocampo ay mapawalang sala. Ayon kay Teodoro Calao, ginawa lang nila ang nararapat para sa ating bansa, ang ipagtanggol ito at ang ating karapatan. At dito ay napapakita rin ang paggamit ng pahayagan o periodismo para isulong ang adhikaing makabansa. Ang patungkol sa kaibang paraan ng pagpipinta na umiral sa panahon ng mga Kastila. Alam mo ba ng letras y figuras ay ang term na ginamit para i-describe ang 19th century na estilo ng pagpipinta sa ating bansa, kung saan bahagi nito ang kakaibang mga imaginative na bagay at mga figures nga na makakalikha ng mga letra sa alpabeto. At katulad naman ng miniaturismo, naging popular ang letra y figuras. Ito'y mula 1840s sa mga mayayamang pamilya at sa mga individual na kumukomisyon sa mga artist para nga ipinta ang kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng kakaibang estilo. Ito'y dahil kapag naipinta ang iyong pangalan gamit ang letra y figuras, ay nangangahulugan na ikaw ay isang ilustrado o mataas ang antas mo sa lipunan. Itong si Jose Honorato Lozano mula Sampaloc, Manila, na mas nakilala rin sa tawag na Pepeng Bahia o Bihia, ay isa sa mga naunang Pilipino painter na gumamit ng ganitong estilo sa pagpipinta. Ang letras y figuras ay kadalasang isang ilusyon o may optical effects. At nilalagyan naman ito ng mga human at animal figures na nasa iba't ibang anyo at mga posisyon. At para naman mabuo ang isang letra, sa kabila naman na hindi lang sasapat ang mga tao, ay sinasamahan na lang ito ng mga halaman at iba pang mga bagay na ginagamit sa pang-araw-araw at mga bagay sa paligid. At sa paglipas ng panahon, ang letra y figuras ay ginagamit pa rin sa iba't ibang mga purpose
at bagay. Sino naman kaya itong si Magat Salamat? Alamin natin. Alam mo ba na isang maliit na barkong pandigma ang ipinangalan sa isang sinaunang bayani ng ating bansa na si Magat Salamat? Ang barko ay pinangalan ng BRP Magat Salamat. Isa itong maliit na barkong pandigma na ginagamit ng Philippine Navy. Ang barkong ito ay orihinal na may pangalang USS Gaiety AM-239 na orihinal na pag-aari ng Estados Unidos at ito ay naipamana sa Republic of Vietnam Navy noong April 17, 1962. At nang ginamit ito papuntang Pilipinas ay na-acquire naman ito ng ating bansa noong April 5, 1976. At doon na nga ito tinawag na BRP Magat Salamat. Kasama ang ilan pang mga World War II veteran na barkong pandigma ng Philippine Navy. Ang BRP Magat Salamat ay kino-consider pa rin na isa pa ring aktibong fighting ship sa buong mundo. Samantala ito namang si Magat Salamat na bayani nga ng ating lahi ay isa naman sa mga namuno sa unang pagpapatalsik sa mga Espanyol dito sa ating kapuluan noong 1571. Itong si Magat Salamat ay may pagkamisteryo ang pinagmulan. Ayon kasi sa ilang mga nag-aral ng kasaysayan ay hindi raw matukoy kung sino talaga ang mga magulang nitong si Magat Salamat. Merong mga nagsasabing anak raw siya ni Raha Matanda. Meron naman mga nagsasabing anak naman siya ni Raha Sulaiman. At meron ding nagsasabi na anak naman siya ni Lakandula. Ganun pa man, sinasabing itong si Magat Salamat ay nagmula raw talaga sa lahi ng mga matataas ang antas sa lipunan noong unang panahon. Kasama nitong si Magat Salamat na nagplano sa paghimagsik ang ilan niyang mga kamag-anakan na sina Agustin Legazpi at Martin Panga. At bukod pa rito ay nakasama rin niya sa plano ang isang Hapones na mga ngalakal na nagngangalang Juan Gallo. At bukod dito ay may mga sumama pang iba. Nag-organisa itong si Magat Salamat ng grupo at humikayat pa ng iba pang mga lider. Humingi rin siya ng tulong sa sultanato sa Borneo para sa mga gagamiting armas naman. Kabilang sa mga nahikayat nitong si Magat Salamat ay ang mga lider sa Pandakan, sa Tondo, Pampanga, sa Katangalan at sa Navotas. Nahikayat din niya sa pag-aalsa ang mga pamunuan sa Cavite, Malolos, Tiginto, Laguna at sa Batangas. Okay na nga sana iyon dahil marami nang sumali sa nasabing pag-aalsa. Kaso nga lang ay hindi pa man ito na isasagawa ay nalaman na agad ito ng mga otoridad Kastila. Kaya naman dinakip itong si Magat Salamat at ang iba pang mga nakibahagi. At dahil doon siya ay naparusahan at nakatulan ng kamatayan kasama sina Agustin de Legazpi at Martin Panga. Ang pagpapakita ni Magat Salamat ng katapangan para nga mapaalis sa mga dayuhan dito sa ating bansa ay ipinapakita rin ng barkong pandigma na BRP Magat Salamat na handang sumabak sa labanan para sa ating bayan. Ano naman ang dahilan bakit naitayo ang Legazpi Urdaneta statue sa Maynila? Alam mo ba na ang monumentong Legazpi Urdaneta na matatagpuan sa vicinity ng Intramuros ay isa sa mga makasaysayang monumento sa ating bansa na tila napabayaan na at nabaliwala. Ang monumentong ito ay isang historical monument sa kahabaan ng Bonifacio Drive, corner Padre Burgos Street sa tapat ng Manila Hotel sa Maynila. At ilang metro lang ang layo nito sa Luneta Park. Kino-commemorate ito ang ginawang ekspedisyon at pagdaong sa Pilipinas ng konkistador na si Miguel Lopez de Legazpi, ang kauna-unahang gobernador general ng Pilipinas at ang sinasabing nagtatag ng Manila. Kasama rin niya sa monumento ang Agustinian Friar at isa ring explorer na si Andres de Urdaneta noong 1565 at sinasabing ito rin ang tanda o panimula ng Spanish colonization at pasimula rin ng paglaganap ng Katolisismo sa Kapuluan. Ipinapakita sa monumento itong si Legazpi na hawak-hawak ang isang bandila sa kanyang kaliwang kamay at isang scroll naman sa kanyang nakaunat na kanang kamay.
Bagamat may mga nagsasabi na isa raw itong espada na nabali lamang. Pero kung titignan sa mga lumang litrato ay mapapatunayan naman na isa nga itong dokumento o isang scroll at hindi nga espada. Samantala ito namang si Urdaneta ay may hawak-hawak namang krus at isa namang Biblia sa kabilang kamay. Nakatapak din itong si Urdaneta sa isang angkla na sumisimbolo nga sa paglalayag. At sa ilalim naman nila ay merong isang ribulto ng isang babae na sumisimbolo naman daw sa kanilang motherland. At ito naman ay may hawak na inscribe na may nakasulat na June 24, 1571. At ang date na ito ay ang sinasabing pagkakatatag ng Manila. Ang monumento ay kinomisyon ng Spanish government noong late 1890s sa kilalang iskultor na si Agustin Quirol. Ginawa ito sa Barcelona sa Espanya. Ang mismong estatwa nitong si Legazpi at Urdaneta ay yari sa tanso na nakapatong naman sa isang marmol na granite at nadedekorasyonan ng mga ornaments. Nang makumpleto ang nasabing monumento ay naukupan na tayo ng mga Amerikano. Pero ito ay pinadala pa rin sa Pilipinas at 1929 na lamang ito inilagay kung nasaan ito ngayon. Sinasabing ang Legazpi Urdaneta Monument ay isa sa pinakamagandang monumento sa ating bansa na nakasurvive sa paglipas ng panahon at sa digmaan. Kaya nga lang ay mistula na nga itong pinabayaan na animoy walang halaga at ang ilang bahagi pa nito ay ninakaw pa. At ano naman kaya ang isa sa naging tugon ni Pangulong Cory sa problema ng Pilipinas sa panahon niya? Ang madalas na pagbabrownout ng panahon ng dekada 90. Alam mo ba na simula nung ika-21 ng Mayo hanggang ika-28 ng Mayo taong 1990 ay pinatupad sa ating bansa ang paggamit ng Daylight Saving Time kung saan ay pinaaga ng 1 oras ang lahat ng orasan sa bansa. Ang paggamit ng Daylight Saving Time o DST ay isa sa mga tugon ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino sa kakulangan ng supply ng kuryente sa mga panahong iyon. Ipinatupad ang paggamit ng DST sa pamamagitan ng National Emergency Memorandum Order 17 S1990. Kasama rin sa naturang Memorandum Order ang paglimita sa paggamit ng mga neon at electric lights sa lahat ng outdoor advertisements. Ito ay mula 6 p.m. hanggang 9 p.m. Nagkaroon din ng energy conservation campaign tulad ng paggamit ng aircon tuwing lunch break lamang, pag-regulate sa paggamit ng mga electric lights, at paglimita sa pagbubukas ng mga supermarkets, department stores at sinihan. Ang unang plano ng pamahalaan ay ipatupad ang paggamit ng DST hanggang ika-31 ng Agosto 1990. Ngunit noong ika-20 ng Hulyo pa lamang ay inilabas na ang Executive Order number 415 na nagsasaad na itigil na ang paggamit ng DST. Ito'y simula ika-28 ng Hulyo. Ang dahilan nito ay ang pagpasok ng tag-ulan at ang pag-ikli kasi ng oras na may araw na nararanasan. Kapag nasa huling kalahati na ang taon, so mas marami ang pagdilim. Pero alam nyo ba na nito lamang ika-1 ng Abril 2022 ay iminungkahi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman na si Romando Artes ang muling paggamit ng DST para sa mga opisina ng pamahalaan sa Metro Manila. Ito naman ay para tugunan ang krisis sa trapiko. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring aksyon na nangyayari sa kanyang iminungkahi. At ano naman kaya ang kwento sa likod ng pintang si Malakas at si Maganda ni Pangulong Marcos at ni Unang Ginang na si Imelda? Alam mo ba na ang painting ni Evan Cosayo na si Malakas at Maganda, kung saan naka-featured na dating Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos, ay pinaguhit mismo ng mag-asawa o kinomisyon nila. Ito ay bilang simbolo o pasimula ng tinutukoy na bagong lipunan. Ang si Malakas at Maganda ay isang mitolohiya na sinasabing pinakapopular na mitolohiya sa ating bansa patungkol sa pasimula ng daigdig. Dahil medyo nahawig nga ito sa kwento sa banal na kasulatan patungkol kina Eva at Adan.
Nagkaroon ito ng maraming bersyon at isa sa sinasabing pinakatumatak na bersyon ay ang bersyon nila Remedios F. Ramos, E. Atsenio Manuel, Florentino H. Hornedo at Norma G. Tiangco noong 1980. At alam nyo rin ba na sa kabila na kinagigiliwan ito ng mga pro-Marcos o ng mga taga-suporta ng mga Marcos, ang nasabing pinta ay naging kontrobersyal. Ito naman ay para sa mga anti o tumututol sa pamamahalang Marcos. Para sa kanila kasi ay tila isang pang-brainwash daw ang nasabing painting na ikinukumpara ang mga katauhan ni dating Pangulong Marcos at First Lady Imelda Marcos ay malakas nga at kay maganda na isang maalamat na kwento. Pero ipinagkibit balikat lamang iyon ng mga taga-suporta ng Pangulo na lahat na lang daw ba ay bibigyan ng masamang kahulugan. Kaya naman hanggang sa ngayon, ang nasabing painting ay pinagtatalunan pa rin ng pro at anti. Pero alam nyo rin ba na ang mag-asawang Marcos ay mahilig talaga at tumatangkilik sa mga art at mga paintings. Kasundo pa nga nila at malapit ang ilang mga sikat at mga pamosong mga painters tulad ni Botong Francisco. At alam nyo rin ba na bukod din sa malakas at maganda, kung saan itong si dating First Lady Imelda Marcos ay si maganda, ay meron pa siyang ibang mga painting kung saan siya ipininta bilang si Nefertiti at Venus. Sa susunod ay marami pa tayong kaalaman na alamin patungkol sa kasaysayan o sa modernong panahon man. Salamat sa inyo mga paus at see you sa next episode. Bye bye.